ng ating clearing operation with demolition team. Ayan mga kabungis, silalim ng tulay dito sa Kapulong Street. And pero kailan pa ba ito sinasabi? Kasi matagal ko na nga narinig na ipaparelocate daw kayo. Eh, wala naman po kaming punta. Wala naman silang kapatong para ng mga tao. Ibig ko sabihin kasi na matagal ko nang nadidinig yan na magre-relocate. I-relocate na daw kayo ito. Kailan pa yun? May mga 6 na taon na ba? Wala pa? Meron na. Meron na, matagal na. Ay, nakbili kayo na. and yung kabila, ang demolition ang ginagawa po dito sa ilalim ng tulay. And nagtaka nga rin po ako. Ito po pala hanggang Tagos, hanggang dito. Ipakita ko lang rin po sa inyo. Ilakad ko lang kayo mga kabungis-ngisa. And ito mga pabahay din po na ibinibigay kila nanay mula sa NHA. Libre hatid na rin po sa kanilang pupuntahan. Punta lang rin tayo dito sa kabilang side na dinemolish din natin nung nakaraan. Of course, with demolition team. Tagus-tagusan pala to. Ito, pakita ko lang din po dito. Hi sir, good morning. Ito lang po, pakita. Hello po. Ito yung tagus-tagusan pala hanggang dito sa kabila. Pero na-demolish na. At ang kagandahan naman po, kaya okay lang rin po sa mga residente. Kasi may mga paglilipatan silang maayos na lugar sa Cavite. Barangay 93 Zone 8. Tama yata. Tama ba yung pagkakatingin ko? And ayun, dinemolish na rin yung side na yun. And kapag dinemolish na, kailangan i-demolish talaga mga kabungis kapag nabigyan na ng pabahay dahil po baka matayuan ng bagong bahay o kaya bawal din po mag-extend ng bahay yung hindi pa na-demolish. Bubunutin po yan. Ito po. And tanong natin yung process po ng pagpili sino mauuna dito sa pagbibigay ng pabahay. Tapos agad-agad i-demolish yung bahay at ililipat din po sila agad-agad. Pangalan po. Hi sir, good morning po. Pwede po kayong matanong po. Kita po mga. Ayan, kasi busy pa si sir para pag pirma sa mga binibigyan ng mga pabahay. Napaka And buti naman po kasi malilipat na rin sila kasi nasa ilalim ng tulay po for how many years? Natanong natin, 16 to 17 years. Pero sabi nila yung mga kinabubuhay nila nandito sa Maynila. Kaya may interview tayo na bumalik nga rin po dito para sa hanap buhay. Pero hindi na po bumalik sa ilalim ng tulay. Panoorin niyo po yung una nating upload regarding po dyan. Ang tama ko ba dito siya ako dito? Pagkado dito po ito. Dito card rate ko. Saka meron ng maayos na matitira ng mga bata. Nilipat na kayo, sir? Ay, sige, ma'am. Masawa niyo po, sir? Lilipat na po kayo ngayon. Well, congrats, sir. Saan po kayo, sir, dito? Ayun, katabaw ko. Dito kayo, sir, sa kabilang side. Ayun, nilipat na sila, sir. At may sasakyan na provided na kanilang malilipatan. Laad muna tayo. Dito sa kabilang side muna tayo. Busy pa po ang ating mga tatanungin. Panoorin nyo na lang po sa ating mga video. Part by part po yan. Ang ating mga i-upload ayun mga sasakyan. Waiting sa mga lilipat ng kanilang tirahan. Tsaka maayos na bahay para sa mga bata. Kaysa po dito sa may Hi sir, dito kayo nakatira, sir? Ano po kayo dito, sir? Driver po ng truck. Driver ng truck. Ano masasabi mo, sir, dito sa mga lilipat? Para para sa kapwa mo lang, tanong ko lang. Para sa akin, hindi maganda rin siguro eh. Opo, mako-comment nyo lang, sir. Madumi. Ang hirap din para sa mga bata, no, Opo. sir? Tsaka ayun, tubig. Tapos ayun, kung paano, inisip ko kasi paano nila inilagay. Kapag umulan, Diba? mahirap dito. Nakakatakot nga rin po. Kain sila.
nakita mo na sir yung pabahay na ibibigay sa kanila? Cavite. Ngayon pala pupunta ron. Ngayon Kasi pa lang. ang unahan dyan ako nakasama eh. Opo, kaya tinanong natin si sir kung nakita niya na yung pabahay. Ayan, salamat sir. Salamat din. Tignan niyo po yung mga bahay dito. Wala nang mga nakatira na demolish na ito. Ganyan ka liit po bawat pamilya po ang nakatira. Ewan ko lang mga kabungis isa kasi ngayon lang tayo nagpunta. Ganyan. Ewan ko kung magkasama ito tsaka ito, pero sa tingin ko ito lang bawat pamilya. At ito po ang itsura ng ilalim ng tulay. Ito naman manok pala nakatira dyan, tinanong natin kanina. Ayun, may nakatira sa looban pa. Mahirap din kapag bumabagyo. Magtatanong-tanong tayo paano, pag anong process o kaya ginagawa nila kapag bumabagyo, bagyong Ondoy. May siguro kung may nakaranas din po ng bagyong Ondoy na napakalakas, ano po yung ginawa nila, kung wash out, nasira po yung bahay dito. Tama ba? Yung scavenger ba yun? Ayan ang pangunahing trabaho po ng mga residente po dito ay pangangalakal. Hello sir. Ayan, the location from Tondo, Vitas, Manila to Tres Marites, Cavite. Martires. Ako po ba? Please mag-awad ako dyan. Ayan yung mga bahay na dinemolish na po ng ating demolition kung kabulaan po yun. Mga bibigyan ng pabahay. At yung iba meron na nga rin po. Ayan boss, dito ka nakatira boss. Ito hanggang dito po. Ayan. Kapag dumadaan ako dito talagang puno itong na to, pwesto na ito. Ayan yung mga gamit nila. Aray. Ay, nilikutan ko lang. Ano po kayo, ma'am? Palipat na rin po kayo. Ay, yung mga palipat na rin po. Ma'am, matanong ko lang, paano po pag bagyong Ondoy, na-wash out po ba itong ilalim ng tulay? Yolanda yata yun. Yolanda, Ondoy. Ito yun. Na-wash, Kanya yung bahay namin. na-wash out po yan nung bagyong Ondoy. Kasi kami pinasok din kami rin dati. Ayun, kaya congrats din sa mga nabigyan din po ng pabahay. Ang ganda ni mama. Ayan, lakad tayo dito naman sa kabilang side. Kasi iniisip ko kung paano pag bagyong Ondoy naman. Kasi kahit kami naipasok din ng tubig. Yung bahay din namin. What more kung dito pa. Ito. Ito pa kabilaan. Ay, sabi naman po sa natanong natin kung paano sila kumukuha ng kuryente. May bata papasok. Ayan. Nandun sa tulay. Sana praying makatapos na ng pag-aaral. With the help of her parents, of course. Hi, sir! Nabigyan na po kayo ng bahay din, sir. Ano pa lang po, process pa lang. Ano kinabubuhay mo, sir? Eto, sir, ano yan? Tinapa po. Tinapa. Pagluluto o ito na po ang tinda nyo? Luto na, sir. Luto na. Kasi mayroon siyang kawali. Kawa. Nakalaga na po yan. Ganun pala. Pa po yan. Ayun, ang trabaho naman ni sir. At waiting pa. Paano, sir, pag nabigyan ka ng bahay? Ayan na yung magiging trabaho mo rin sa Cavite. Ano po? Ay, hindi pwede yung ganito, sir. Ayan din yung iniisip nyo rin po yung Kabuhayan. kabuhayan talaga, yung pangunahing kabuhayan po nila. Salamat, sir.
ikot lang natin itong Kapulong para makita nyo po yung itsura netong lugar na ito at mga bibigyan ng pabayan. Daming basura dito. At sabi naman po ni ma'am, si ma'am po, K-load ang kanyang kuryente. Ayun ang sabi sa atin. Sidecar na lang. Yung mga damit ko dyan. Ito may hagdanan dito. Ayan, hagdanan pa baba. Pero wala akong kasama, takot ako. Pero baka madulas ako, wala nga akong walang tutulong sa akin. Ayan mga kabungis-ngis, and next upload tayo. Like, comment, share, and subscribe. Ingat po kayo palagi and